to 10. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow leads you to repentance. Sorrow is good, but the best is to repent. For you become sorrowful as God is intended, and so we're not harmed anyway by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Wala na sang pag-akusa. But worldly sorrow brings death. Ano ba ang godly sorrow? Yung pinagsisihan mo na tinalikuran mo na hindi mo na inulit-ulit. Hindi mo willfully inuulit. Ay, pastor, din ako kasala. Kung hindi mo intensyon na kasala ka, hindi naman ang Diyos, marunong naman ang Diyos magpatawad. Because that is not willfully. Pinatawad ka na sa kasalanan niyan, nabubuhay ka pa rin sa kasalanan. Dalawang sorrow. Godly sorrow and worldly sorrow. Ngayon, may godly sorrow ka, may pagka, ka, may emosyon ka nga nagkapakumbaba, gina-remorse mo ang sin, ginakuha mo sa kabuhay mo, ginakuhaan mo pangil, sikway mo ang sin sa life mo. You are willing to remorse your sin willfully because sorrow, sometimes, emotion, ginagamit yan ni Satanas sa buhay natin. But in godly sorrow, worldly sorrow, hindi yun mapatawa. Dalawang sorrow eh. Godly sorrow, worldly sorrow. Sabi ng 2 Corinthians 7:9-10, Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow leads you to repentance, but because sorrowful is good, intended, and so we're not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Tama po ba? Naintindihan natin? Ang worldly sorrow, hingi ka ng tawad ngayon, bukas gawin mo naman. Yan ang worldly sorrow. Na-convict ka lang. Wala ka mag-remorse, wala ka mag-decide. Talikuran ng kasalanan. Naintindihan natin? Yung worldly sorrow, ngayon, nakakikinig ka, ay, gusto ko magsisi. Paglabas mo, naimbita ka lang ni kumpare, andun ka naman. That is worldly sorrow. Wala ka hindi ka willing mag-inolsol. Pero godly sorrow brings repentance and magbubunga ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. Number 3, resolve, change of mind. Gina-change mo ang mind mo, ayaw ko na yan. From now on, I don't like that. From now on, depart na tayo. Hindi na kita friend. I-block na kita sa cellphone ko. Dati, friendship tayo. You can communicate me 24 hours. We can connect each other 24 hours as long as my load. But today, I cut it off. I-close ko na, i-block na kita because I do not like you. That's the result. Ibalik mo ang imong sarili sa Diyos. Proverbs 28:13, Whoever cancels
their sin does not prosper. Kung sino nagkakabuhi, kay naluyag sa sala, does not prosper. Lahat na tao gusto mag-prosper, pero ang sala mo nagasira sa pagpakmayo sa Diyos. There is no prosperity by living in sin. Baka nakajakpat ka lang sa luto. O natumbok mo kung saan si Kibuloy, kaya tinuro mo may 10 million ka, plus 4 million. Sino sa inyo? Kung mayroon dito, ambag naman. Proverbs 28 verse 13, but the one who confesses and renounces them find mercy. Because the wages of sin is death. Death, ibig sabihin judgment, separation pa God forever. And number 4, reformation. Sang dati, nagapangkilay ka. Ngayon, bagsik na. Sang dati, nasa ando ka, pero dito sa kanan. Ngayon, wala na. Reformation, binago mo na. Yung lifestyle mo dati, ngayon, ang lifestyle mo, lifestyle ni Jesus. Kita yung mga kulto, pag nagdamit yan, di pa kurbata pa. Tayo dati, ang galaw natin, galaw Kanto Boy. Ngayon, ang galaw natin, maka-Diyos. Mapagmahal, mapagbigay. Natutuwa sa tama. Now, you observe sometimes, mga joke sa cellphone, na may halo mga green jokes, kung kisa humingiti din tayo. Na-enjoy din tayo, no? Pero hindi natin alam, it's pakana ni Satanas. Pero it's another way, nare-reveal kung ano pa ang atin mga damdamin. Tama mo ba? Makapagsabi ka, ops, hindi ito bagay sa akin, Because gusto ka mag-reform. Hindi ho army ka, tapos nag-rebelde ka. Kundi, rebelde ka, naging army ka ng Diyos. Naintindihan natin ang reformation na tinatawag. Dati hindi ka tither, ngayon tither ka. Dati makasarili ka, ngayon gusto kang mag-sacrifice. Dati gusto mo lang kumain. Kaya nga sa Facebook, gising na ba yun mga palamunin? Ngayon, wala na. Wala na sa sahigaan, nandoon na nagtrabaho sa uma. That is a change of life. Change of lifestyle. Ngayon, change of lifestyle mo kung minsan, ang lifestyle mo kung minsan, wala pa man praise and worship, matapos karon lang ko mag-message na. Ngayon, wala pa si pastor, nandito ka na. That is a change of life. Sino sa inyo, wala pang pastor ninyo, nandito na kayo? Ay, bakit dito lang, aside? Tama mo ba? Alam mo na alas 9. Alas 9 ka pala maligo. Kung maligo ka, 15 minutes pa. Pati ang kuko mo, ginahugasan mo. Pag ilis mo, pag
suot mo ng sapatos, alas 10 na. So bakit nandiyan na tayo? Repentance. Repentance. Mag-repent ka sa mga lifestyle mo. Patungkol sa Diyos yun. Kaya wala ho Pilipino time sa karya ng Diyos. Because we have not own time. Kung anong time ang binigay ng Diyos sa atin, pag sumikapan natin, purihin ng Diyos sa tamang panahon. Kaya mga kapatid, I'm sorry kung sabihin ko sa inyo, kumain ka sa restaurant, leftover. Bakit? Hindi mo nakain ang buo na handa na pinakamasarap. Yung nakain mo, yung natira na lang sa nauna. Kung ganyan ang inyong attitude, you need to repent. I-resolve mo, i-change mo. I-reforma mo life mo. Ay, kailangan ko mauna, baka hindi pa nawalisan yung faith village. Ay, pagdating, kunan ka pa, nibing-bing sang upuan. I'm sorry. Totoo ba o tama ang sinasabi ko? Sa Old Testament, bago sila pumunta sa kampamento, bago magsimula ang sermon ni Levi, nandoon na sila. Hinanda na nilang dala-dala nila. At lahat sila may dala. At hindi lang basta nagdala. O, kunin ko to, ito lang daling ko. Hindi, pinag-isipan, binigyan ng panahon, inalagaan para dalhin sa Diyos. Kahit tayo, punta lang tayo kahit, ay, wala pa na ako dala. Nakalimutan mo kahita mo, nakalimutan mo pitaka mo, wala naman laman. Ang dala mo sandwich, kagkupi ko. Ang hambal sa Facebook, pabili ng kopi mo. Kopi mo. Siya nung kopi mo. Yung kopi mo. Pag daw sa iya, ito ang kopi ko, akin na to. Si Pastor, wala na sa iya forma. Change of lifestyle. Ito hindi ko ma-change eh. Bakit? Pag hindi ko gin-change, pag gin-change ko ito, matulugan kayo. Kaya sabi ni Ezekiel, sige si Ezekiel din na si Ezekiel. But if a wicked person turn away from all the sins that they have committed, and keep all my decrees and does what is just and right, that person will surely live. Amen, Lord. Salamat sa life. Kaya medyo tumaba ng pisngi ko. Yung 50 kilos ko, nag-58 na. Sabi ko, pati bituka ko pala, nagpayat. Ezekiel, that person will surely live. They will not die. Hallelujah. Sino gusto niyang mamatay na? Mauna kayo. Ako hintayin ko pa ang rapture. Kaya inom ako ng gamot, tusok ng tusok sa tiyan. Para mamuhay. Si Mami may puhay na siya si Pastora. Ezekiel din. None of the offenses they have committed will be remembered against them. Because of the righteous things they have done, they will live. Hallelujah. If you want to live long life, healthy like me, repent. Hallelujah. Reformation, change of lifestyle.
Ang lifestyle mo, wala kang kapangamuyo. Kung agad, tulon ka lang at tulon sang pandesal. Subong, bago ka magtulon pandesal, nag-pray ka, anay. Lord, salamat sa pandesal. Multiply this. Kag bumakal ka sa kopi mo. Kaya wala ka kape. Kung mabakal mo na, kopi ko na. Kopi mo. Sana tayo. Reformation, change of lifestyle. Ang lifestyle mo, sa pag-atubang mo sa Diyos, righteous ka, pagpauli mo, may kabit ka. I'm sorry. Pag-atubang mo kung linggo, banalan ka, pagpauli mo, ato ka sa tong Kaya bumakal ka ng kopi mo para maging kopi ko. Bakit na pati kopi ko ginapromote de? Then, last, restoration. Hallelujah! Restitution. Sorry. Restitution. Making things right with others. Dati kung tumingin ka, parang hublas na siya. Ngayon tumingin ka, may pakpak na siya. Tama ba? Dati tumingin ka para siyang pira. Kaya pag may problema ka, siya ang nasa isip mo. Pero ngayon, ang tingin mo sa iya, kapwa Kristiyano na. Amen. Restitution. Make things right with others. Amen. Sa una, kulo kaibigan lang. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Si Mami namatindog na. Ngayon asawa mo na. Dati kaibigan, nag-change kid man. Ang lifestyle, asawa mo na. Tama po ba? Tama pa, gingging? Oh. Tama again. Matthew 3:7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of viper." Ano ang mga Parisee? Mga hipokrito. Tanay nga versikulo, kapitulo, gimarka na nila sa kaugulingon nila, ay may kaibigan ako galing sa Berian. Pag nag-upo kami, dalawa ka mag-istorya, tanay nga kapitulo ka versikulo, ya bro. Sa ako tama naman, abi na. Dawa palangit na ko sa imo. Iba naman, abi ato istoryahon. Kung ano yung manubya, manubya ka na. Siya wala pagani, pastor. Matthew 7. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was, bakit ang saya-saya ko? Because God healed me. He restored me. Hallelujah. Kaya medyo mataba-taba na ako. Matthew 3. Hindi tayo makalis-alis sa Matthew 3 ba? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of viper, who warned you to flee from the coming wrath? Because fruit is keeping with repentance." Amen. Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos at tamang pa nakikinig mo, may pagsisisi dyan. Because we are not here because of the religion, but because we need the Word of God to change our lifestyle. Walang changes ng lifestyle kung walang Word of God. Kung walang repentance kung walang Word of God, because faith comes from hearing God's Word. Restitution, make things right with others.
Produce fruit in keeping with repentance. Do not think you are say to yourself, we have Abraham's as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. You are a small stone. He is the cornerstone, but we are the stones that God built. Amen. Bakit iba ang imong interpretation, Pastor? Mag-arise ang Diyos sa mga kanakanya tungod sa repentance. Hindi katulad ng mga parise. Ginwalihan mo na, studyhan mo na, 5 na katuig, naka-anniversary na ka mo, another anniversary, amo mangyapon. Restitution. Anong fake repentance? May fake manggali. Siyempre mayroon kung may original, may real, may fake. Amo na kung kisa, na-deceive tayo sa fake nga parcel. Yung mahilig sa GT kag sa Shopee. Kung isa ka pa, ukoy ka na lang, hindi ka na lang gusto magsugid kay base kung kadlawan ka ba. Kag masuyaan ka pa. Tago-tago mo lang, pero gamugot ka na. Bakit dyan tayo, Pastor? Kita lang kita, Shopee. Fake repentance. Kadto ka naman sa Facebook. Sang na-fake ka naman, kadto ka naman sa dina. Bakit dyan na tayo? Punta tayo sa fake repentance. Fake repentance, no change. Walang pagbabago. Bago lang ang mukha mo, bago lang damit mo, pero puso mo, puno pa rin ng mga bagay na hindi makadiyos. No change, no remorse. Wala kaya pagsisisi. Gina-justify mo pa na yan, ginatago-tago mo lang na. Taguon ko na ini, kandado ko na ini, kaya kung kinanglang ko pag-own ko naman. Tama ba? Kung kisa may kita, may box, jewelry box. Wala na itong ginahaboy, kung ginatago naton kay base kung makinanglan pa nato na someday, yung kaugot, balusan, tagig ka. No remorse, wala pa ginulson. Wala yan, mo mangyapon. Karugay-dugay na. Ma-anniversary naman kita sa Sunday, sa December. Amo ka mangyapon. Wala mang gabago. Pastor, ikaw bago ka na. Nagabago ako, pero hindi pa ako kumplito. Nagabago. Ang importante, nagabago. Sino sa'yo nagabago? Nagabago. Si Ilma ganyan, blondie ng buko. Sa unang buke daw, pawod. Ngayon, buhok mayaman na. Hallelujah. Tingnan kita. Justify yung error. Gina-justify mo, siya sala, hindi ako. Siya yan nakasala, hindi ako. Tama nga kung gini mo. Pero kung i-judge tayo, sala. Kita mo na si Alice Go? Ano? I invoke my right for incrimination. Revelation? Tama na. My honor, your honor. I dishonor you. Because I justify myself, I am right.
Even though there's so many people died in my front of my eyes, but that is justified because I pay my tax. Ha? Si Pastora hindi nila maributan. Justify your error. Nakita niyo, justify? Yung sala mo, ginaano mo. Gina-justify mo, ginatama mo. Nasaktan mo na sa, tama ako, kinanglagin mo, masaktan siya. Tama po ba? Justifying yourself, kinanglan ko magkaon tudo kay para hindi ako magutom. Pero mataas ang blood sugar mo. Gina-justify mo lang na God will provide. Bakit napunta na tayo dyan? Ako magkaon ako, pag nagkaon ako alas 6, hintayin ko na alas 12. Hindi na ako magkaon-kaon. Kaya kung magkaon-kaon pa ko sa mga ibang oras, baka hindi ma-regulate ang akong blood sugar. So karon, wow, perfect. Pero grabe bang kung kisa, nagapangurog-kurog na ko mo. Pinapamalas ako, malamig. Okay. Pag abot alas 11:59, dito na ako sa lamisa, ready ng pantoslok. Justifying your error. Number 4, repeating your error. Repeating. Sa ngayon, daw si Jesus ka, kapagwa mo, daw si Santanas ka na. Justifying and repeating your error. Ngayon taon, yung buwan, wow, growing ka. Sunod nga buwan, wala ka naman. Wala ka naman sa fellowship. Bakit napunta na tayo? Repeating your error. Error yun. Malapse ka lang sa presensya ng Diyos. That is error. Kung gina-justify mo na, akaintindi ba ng Diyos ako na busy ako. Kaya kung magsabi ang Diyos, busy man ako, ano ngayon? So, gina-repeat mo na, kaintindi man ang Diyos, kaintindi. Pero hindi bagay. Tama po ba? Justifying your error, repeating your error. Justify mo, okay lang wala ka pangamuyo, okay lang wala ka basa Bible, okay lang mag-Facebook ka, 5 ka oras, ang imo nga pagbasa, 2 lang ka minuto, tapos makabasa ka, okay naman, balik ka naman sa dati, balik ka sa dati. Anong ginatawag nga repeating your error. Tama po ba? Tama ang English ko? Tama ang interpretasyon ko? Gina-repeat na natin kung gisang atong ginahimo nga hindi maayo sa Diyos. Makonbikta kita sa buong buwas, wala naman na. Imuon mo naman na, liwat. Looking for others to side with you. O ngayta kakampi. Di ba tama ko? Tama ko? Di ba siyang mali? Tama ko? Tama mo ba? Hindi ba nagasimba ko, nag-attach ko? Hindi ba tama ko? Siya yan dapat. Kung isa ginaturo na ito ng isa kasalanan, gapangita kita, hindi ba? Gapangita kita kampi. Sang aton kasalanan na ma-justify naton. Looking for others to side with you. Sabihin ka ni Satanas, tama yon. Padala si Satanas sa anghel, tama yon. Tama na. Hindi ka na magsimba-simba dyan. Kasi puro na lang sila tithes, puro na lang sila opereng. Mamaya, ma-love gift pa kita. Kaya ang imo intention, bago mag-closing si pastor, mauwi na ako. Ano to? Looking for others to side with you. Nagagwa ako sa akong topic ko.
Gapangita kita kung siya kampe. Kampihan nato ng aton mali nga mga desisyon. Gapangita kita nga i-justify kita sa iban nga tao. Hindi kita antigo maghinulsol. Gani nga pangayo kita sa kampi sa iban nga makasiling sila, sige sis, alkansi kagidya. Kaya kung di ka magbalos, alkansi kagid, dapat mapahuyan mo gidsa. Amo nang tingog ni Satanas kung ngayo ka kampe, mali ka na ngayo ka pa kampe, wala sing matarong. Maliban na lang kung ang imo ang mag-counsel sa imo, Kristiyano, na malalim sa Panginoon. Last, number 6, blaming the one you hurt. Blaming the one you hurt. Siya kasi, siya nagsimula eh. Buhay pang tatay ko, ang lulo ng lulo ko. Iyan na kasi sila eh. Kaya vengeance is mine. Wala ka pagpaubos. Forget the former things and do not dwell on the past. Hindi kasi na gusto. Gusto mo yan maging magsik. Blaming others. Siya kasi ang dahilan eh, nag-asawa kami, hindi pa ko tapos. Kaya kung mag-away ka mag-asawa, yung mga nakaraan, ikaw kasi. Bakit napunta na tayo dyan? Blaming the one you hurt. Ikaw kasi. Joke-joke lang to eh. Bakit naginom ka na ng hilo? So makita natin ang fake, real, there's 5 real repentance. Recognition of sin, remorse of sin, resolve, reformation, restitution, ang repentance. Ang fake repentance, no change, no remorse, justification, error, repeating your error, looking for others to side with you, blaming the one you hurt. That is fake repentance. Anong benepisyo sa tao nga ma-repent? Yun. Una ginaha, forgiveness. There's no healing without forgiveness. And healing, i-heals ang Diyos ang relasyon mo sa Kanya. Tama po ba? Forgiveness. Wala na ang curse sa'yo. The enemy become the friend of God. And then healing, i-heals ang Diyos ang relasyon mo sa Kanya. I-restore sa Diyos. Redemption, i-redeem ka ng Lord sa judgment nga mag-abot sa mga unrepentant heart. Loving kindness, wow, marunong ka na umibig ng kapwa. Dati, ikaw lang. Hindi ka na may istorya, dayo mo lupok. Layo pa gani ang makakanto sa imo, mano ka. Pero ngayon, you will come sa mga tao na gustong lumapit sa iyo. Sino gusto lapitan ng tao? Taas ang kamay. Wala. Ayaw nyo lapitan kayo, baka maubusan kayo. Sino gusto lapitan ng kapwa? Pag hindi ka open sa ganyan, kahit anong evangelism gawin mo. Because sarado. Loving kindness. Kindness, marunong ka magbigay. Marunong ka magpautang. You are lender, not borrower. Sino sa inyo nagpautang, taas kamay? Kaya mamaya, magkita tayo. Si Pastora ay puhay yung turo. Redemption. Loving kindness. Compassion. Hallelujah.
Marunong ka na mag kapwa-tao. Compassion. Si Jesus, I have compassion on them. Sila sa mga disciple, paulian na sila, Lord. May tinapay ko di kay gisda, makaon pa nila ni karon. But si Jesus, hindi. Because I have compassion on them. They are harassed. Amen. Ganon po ba tayo? Compassionate tayo? Hello, sir. Compassionate ba tayo? O kung marunong lang tayo sa kapwa natin kung may kailangan tayo? O naobligaran tayo dahil trabaho natin to? Or we have compassion on the lost soul? Kung na-repent ka, kag na-restore ka na, kag may healing na sa imo, amo nang imo nga expression, be compassionate. Hindi kay, mga kasalanan ka mo, aplaubog ka mo, mga tiga-ulo kayo. Not that. Kundi, compassionate ka. Kung slow to learn sila, you are compassionate. Pero dapat na ng mga slow to learn, mag-learn. Tama po ba? Compassion, contentment. Siling ni isa ka minister, Satan is not your enemy. Satan is not be your master. To master. Lang ko no sa word. Not Satan. God and money. Do not master by money, but mastered by God. Contentment. Kung wala kaya, hindi kaya tunay nga Kristiyano, wala ka ganyan pagkakontento. Hanap-hanapin mo ganyan yung mga nakaraan mo. Yung mga gimmick mo sa life, nagatuhaw pa na. Kung contentment ka, makasiling ka, Lord, you are my Jehovah Jireh. You are my great shepherd. You lead me into green pasture. Wala ka na matigang. Ay kita gani, may kaunon ka pa, pinangayo, may kaunon ka na nga morkon, tapos nagkakaon ka na morkon, masiling ka ba nami kung may adobo pa na mo? Wala ka kapag kontento. Ang kalibutan subong wala pagkontento because Satan offers so many things na hindi kita makontent. Wala kita ka-focus ang need. Kundi nag-focus kita sa what the world offers. O may iPhone 16 na. Kaya mo i-trade in mo naman yung iPhone 15 mo, kaya baka ka naman iPhone 16. Ako, ipon lang. Ara na, may ara na ko no. Sino sa inyo, gandom? Handom man na kung kaya mo. Contentment, renewal. Sino sa inyo nakaintindi sa renewal? Gen-renew mo ang imong relasyon. Gen-renew mo ang imong relasyon sa Diyos. Gen-renew mo imong commitment sa Diyos. Gen-renew mo ang imong giving sa Diyos. Gen-renew mo ang imong service sa Diyos. Kaya sa Diyos wala retirement. Hindi walang retirement sa Diyos. Habang nakahinga ka, habang may hingin na ka, I will serve the Lord. Hallelujah! Protection. Praise the Lord. Protection. God protect you from the harm. No one can separate us from the love of God. I will never leave you nor forsake you. Even the world hates you, God loves you. Protection. Kaya protection ka sa Lord. You are covered by the blood of Jesus. Kahit dumaan ka sa mga pagsubok, kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kahit lumangoy ka sa beach, malulunod ka. Kaya kasi iba ang tingin mo. Protection, depends. Hallelujah.
God is your defense. Kung ang yawa mag-akusa sa imo, who can be against us when God is for us? Amen. Ang Diyos ang defense natin. Sa kalibutan niya, wala kita defense. But in God, we have defense. Natandaan niyo ang wali ni Atty. Sa secular, wala tayo dyan. But God defend us. Proteksyonan tayo ng Diyos na hindi tayo ma-harm. Kung hayaan ng Diyos ang harm, that's God's plan. Because all the disciple, even Paul, they are died. Hindi sa old age, sa persecution. Nauna sila mag-welcome sa aton. Sino gusto i-welcome ka mo ni Peter? Sabi ni Peter, wala ko yan manok. Kaya sila yung Manila, may manok. Ano pag nagaturi ako manok? Wala. Sila ni Peter, butigon na, wala ko yan manok. Naintindihan yung bot kang balon? Pag abot sa langit, kung na mo presumption, hindi ka gali, makapalangit, gali, no? Kung na mo una, manok ni Pedro. Bakit napunta? Depends. Tenderness. Tender ka na, magsalita ka. Hello? Yung kanta pala, hello? Looking for? Si Pastora daw, hindi nakatulog sa akot. Tenderness. Dati, sa una, magsalita ka, taga-kanto, buyayaw. Intindihan nyo na, mga Ilonggo. Taga-kanto, si Satanas, si Yawa. Taga-kanto, Yawa. Kanto sa istorya, Yawa. 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 Wala ka nakatapos ang imo yung istorya, puro na lang Yawa. Sila Satanas, iba naman namin tawaga. Tenderness. Hallelujah. Hindi ka na maistorya, makuhan ka, ano ka, ano sa imo, kasi sitibo sa imo. Ha? Oo. Tenderness. Cleansing. Hallelujah, cleansing. Hindi ibig sabihin nga wala kang paligo. Kay mahalan sabon, may shampoo na, may ano pa, damo ka pa, ginabaka, dugay ka makalin sa CR, ban ginaubol na pa mo. Sundal, naman nabi na. Nag-utot, gina. Kaya mo pala kaya nagapangkuskus. Mudaliaan naman nabi. Cleansing. Ibig sabihin sa cleansing, ayaw mo ng contamination sa word. You are sensitive sa mga bagay na makakontaminate, makahigko sa iyong relasyon sa Diyos. Shit. Kasi na naman ang dalong na sa balay karon. So cleansing. Dali na lang bayan na lang sila da. Cleansing. Gina-separate mo yung kaugalingon. Because we called God separately to the Word. Ayaw mo makontaminate. Ayaw mo mabuhay muli sa kasalanan. Gusto mo katinoan, righteousness sa life. Ayaw mo. Ayaw mo na mapadumihan muli ang relasyon mo sa Diyos. Tingnan natin, bigyan natin ng isang pag-iisip. Kung minsan, kala natin malinis tayo. Yung pala na-contaminate na tayo. Your emotion, your action can maka-destroy sa cleanliness ng Diyos sa life natin. Tama po ba mga kapatid? Hindi natin, dapat mayroon tayong sensitive sa Holy Spirit.
Kahit sa mga tinitingnan natin sa Facebook, sa movie, na contaminate ang mga mind natin dahil sa mga nakikita natin sa mga young people. Lalo na sa mga young people. Hindi na para sa amin mga senior. Tapos na kami dyan. Sa mga young people, akala nyo sayaw lang. Yung pala sa dulo huba na. Fornication. Kung makita kayo sa cellphone, sira nyo na ang inyong spiritual eyes. Sabihin mo na, that's not good for me. Huwag mo hayaan na i-fullyot uli ang iyong pag-iisip. Kaya kung ano ang parati mong tinitingnan, iyan ang magiging buhay mo at aksyon. Huwag mo i-justify, ano lang man yan. Hindi naman yan magkapikto sa akin. Don't see that, brother. Once ka patuloy mo yan, once, second times, 3 times, 4 times, yan na ikaw. Hindi mo na ma-absorb ang righteousness ng Diyos. Hindi mo na mabasa ang Bible. Hindi mo na maintindihan ang salita niya because your mind is polluted of the things of this world. Because yan nakatutok. Facebook, YouTube, Satanas gumagalaw dyan to pollute your mindset. Kaya tayo mga magulang, huwag kayong maging kampante at huwag yung hayain baka masaktan ang damdamin ng iyong mga anak. Kaya simple na lang magnobyo-nobya, hindi timuloo. Hindi Kristiyano, justified. No! Do not equally yoke to the unbelievers. Kung ang mo nga kakumpinyon, hindi manampalataya, what happened to you? Nga malayo ka sa mga manampalataya. You isolate yourself for the people nga mayroon panampalataya sa Diyos and you communicate and attach yourself sa mga hindi manampalataya. What will happen next? Kaya, warning you, the young people, even old, kuminsan nasisilip natin yan. Hinahayaan natin. Kaya ang cellphone ko wala na sang password. Wala ko nagalagay ng password sa cellphone ko para makita nila. Hindi naman tayo perpekto. Dumadaan tayo dyan, pero mayroon kang tinatawag nga preno. Di bagay ito. Pag tuloy-tuloy ko to, mapulyot ang mind ko. What will happen next? Mawala ka sa fellowship. Mawala mo relationship sa Diyos. Mawala ka sa grupo. Makapagsabi sila, kamusta ka sa okay lang. That's all. Last, mercy. Mercy. Marunong kang magpatawad. Marunong ka magtanaw na loob sa kapwa. Mercy. Nakita mo, kailangan nila ang iyong gabay. Mercy on them. Si Jesus, kundi sa merciful God, where we are now. Kung may mercy ka, you need to sacrifice yourself for others. Let us pray. Meron ba kayong music? Repentance is turning away from sin. You cannot go through sa mga plano mo sa Diyos kung wala ka pagsisisi. Manatili ka dyan lang. Hindi mo ma-experience yan ang paglingkod sa Diyos. I am 38 years old serving God. 38 years serving God. May ups and downs, but still stand because of the mercies of God.
And willing tayo, Lord, baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang sistema ng buhay ko. Baguhin mo ang lifestyle ko. Tulungan mo ako. Walang pagbabago sa buhay ng tao at walang kapangyarihan ng Diyos magbago sa iyo kung hindi mo samahan ng Diyos. If you want to be blessed, repent. Huwag mo i-justify yung mga bagay-bagay na yan. Sabihin mo, Lord, hindi ito maganda. Kailan pa tayo na-convict sa mga ginagawa natin? Na kung minsan, ginajustify na lang natin. Naintindihan naman ng Diyos, God is good, God is merciful, but you need to live according to the standard of the Lord. Sabi ni Jesus, sabi ni Paul, from now on, do not conform any longer to the pattern of this world, but to be transformed by the renewing of your mind, so that you will know the perfect will of God. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Your name Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy.
In your name, Lord, we submit ourselves unto you because you're holy. No one can stand in front of you without holiness. And thank you, Lord, we are holy in your sight because you forgive our sin. And Lord, ipuin mo ang bawat puso namin na patuloy kaming tatayo sa iyong harapan na malinis ang aming pagkatao. Kung mayroon man, Lord, kami struggle about righteousness, we ask your mercy and your grace to change us. Help us, O Lord, because your word say, if my people humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will heal their land. Today, we bless you, we honor you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen.